Ang ingay ng mahinang ihip ng hangin at ang paglangit-ngit ng lumang pinto. Lumilitaw ang imahe ng isang desyerto na bahay sa liwanag ng gabi. Isang madilim, tahimik na lugar kung saan naghihintay na matuklasan ang mga nakabaon na lihim. Alam nating lahat na ang bawat tahanan ay may kanya-kanyang kwento, mga alaala, mga sikreto. Ngunit naisip mo na ba kung ang mga taong kasama mo, ang mga taong sa tingin mo ay pinakamalapit sa iyo, ay talagang sa tingin mo sila? Malalaman mo ba balang araw na ang inaakala mong normal ay isang perpektong harapan lamang na nagtatago ng isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa naiisip mo? Not long ago, isa lang akong ordinaryong tao, nakatira mag-isa sa lumang bahay na iniwan ako ng mga magulang ko. Hindi naging komplikado ang buhay ko hanggang sa tumama ang pandemic. Nawalan ako ng trabaho, wala ng stable na kita, napilitan akong humanap ng paraan para kumita. And then, I decided to rent out part of the house. Magrenta na lang ako ng kwarto, basement, para matulungan akong malampasan to, at syempre hindi ko naisip. Akala ko ang desisyong ito ay magdadala sa akin sa mga katotohanang hindi ko makakalimutan. Ang araw na nakilala ko ang mga Walters ay isang ordinaryong araw, tulad ng iba pa. Ito ay isang umaga ng Oktubre, nakaupo ako sa aking silid, kumakain ng malamig na pizza, nagsusurf sa mga website ng trabaho sa kabilang banda. At pagkatapos ay may kumatok sa pinto, isang ordinaryong katok lang, walang espesyal. Ngunit nang buksan ko ang pinto, hindi ko akalain na ang mga taong nakatayo sa harapan ko ay hindi ordinaryong tao. Sa harap ko ay isang perpektong pamilya, isang ama, isang ina, at 2 anak. Nakasuot sila na parang kakalabas lang nila sa isang lumang pelikula, napaka-perpekto na hindi ka panipaniwala. Pero may mali. Parang kakaiba, parang nakatayo ako sa harap ng isang painting, hindi totoong tao. Hindi sila mukhang normal na pamilya. At ako, naisip ko lang na baka nag-aalala ako ng sobra. Madalas nating iniisip na ang pagiging perpekto ay tanda lamang ng kaligayahan. Ngunit kung minsan, ang pagiging perpekto na iyon ay tanda ng isang mas madilim na bagay. At nang pumasok ang pamilya Walters sa bahay, nagsimula akong madama na may mali. Isang pagkabalisa ang nagsimulang pumasok sa aking isipan, tulad ng isang malamig na hangin na hindi maalis. Hindi ko alam kung ano yon, ngunit naramdaman ko na ang pagiging perpekto nila sa aking tahanan ay hindi ang gusto ko. Pinili nila ang basement, isang lugar na hindi ko naisip na umupa. At bagamat binalaan ko sila tungkol sa kakulangan ng amenities, pinilit pa rin nilang manatili. Ang basement na may makapal na konkretong pader, walang bintana, walang komportableng espasyo. Ngunit kakaiba silang masaya at nasiyahan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko marahil ay mali na pinapasok ko sila dito. Noong mga unang araw, parang normal ang lahat. Ang pamilyang Walters ay namuhay ng medyo tahimik, bihirang umalis sa basement. Nagbayad sila sa oras, hindi masyadong nag-ingay, at kahit pinayuhan nila akong subukang makakuha ng trabaho sa airport, kung saan nagtatrabaho ang ama ni Anders. Mukhang maayos ang lahat, ngunit pagkatapos, nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Maliit ngunit nakakatakot na mga palatandaan, malamig na mga mata, hindi natural na mga aksyon. At isang araw, nagpasya akong tingnan ng mabuti kung ano ang ginawa nila sa basement.
Ito ay isang regular na inspeksyon lamang, ngunit walang sinuman ang makapaghanda sa akin para sa kung ano ang makikita ko doon. Ang madilim na liwanag ng madaling araw ay sumisikat sa mga nagyelo na salamin na bintana na nagpapakita ng larawan ng isang malaki at sinaunang bahay. Ang mga kahoy na pinto ay lumangit-ngit sa lamig ng taglagas, at sa tahimik na lugar na yon, ang lalaki ay nakatira mag-isa sa malaking bahay. Kumakalat ang kamera sa mga walang laman na sala, mga silid na walang laman na naglalaman ng napakaraming alaala. Ang bahay na ito ay hindi akin. Ito ay bahay ng aking mga magulang. Ngunit sila ay bumalik sa Greece ngayon, tinatamasa ang isang komportableng buhay pagkatapos ng pagreretiro. At ako narito pa rin. Mag-isa sa loob ng 4 na pader na ito sa lumang bahay na ito. Ang buhay ko noon walang espesyal. Isang matatag na trabaho, mga kaibigan, ilang maliliit na kagalakan. Ngunit pagkatapos ay dumating ang pandemya. Tulad ng isang alon na hinuhugasan ang lahat, nawalan ako ng trabaho at nagsimulang madama ang kaguluhan sa aking buhay. Walang trabaho, walang kita. At isang malaking bahay na tulad nito, lalo lang nitong pinahirapan ang mga bagay-bagay. Ang bahay na ito ay hindi sa akin. At tiyak na hindi bahay ng isang lalaki. Ngunit ngayon, maaari lamang akong magpumiglas, maghanap ng paraan upang mabuhay araw-araw. Sinusubukan na huwag durugin ng tumataas na mga gastos. Kaya napagdesisyonan kong magrenta ng parte ng bahay. Noong una, hindi ko masyadong inisip. Sa itaas lang o basement na hindi ko ginagamit. Masyadong malaki ang espasyo at ayokong masayang. Baka makahanap ako ng tenant, baka kumita ako ng karagdagang pera para mabayaran ang mga gastos. Ang basement. Sa totoo lang, hindi ko akalain na ito ang magiging ideal na pagpipilian. Hindi ito isang maaliwalas na silid, ngunit isang malaki, madilim na lugar. Ngunit wala akong pagpipilian. Kailangan ko ang pera. At sino ang nakakaalam, baka may taong handang tumira dito. Wala akong masyadong pag-asa, ngunit inilagay ko ito sa ilang mga website na may mababang presyo. Umaasa lang. Nagsimula ang mga tawag sa susunod na mga araw. May mga taong gustong umupa sa itaas, ngunit karamihan sa kanila ay pansamantala lamang. Ang ilan ay gusto lang ng isang lugar na matutuluyan at hindi ko iyon matanggap. Isang lalaki ang dumating, gustong umupa ng pangmatagalan, ngunit hindi muna siya tumawag. Dumiretso lang sa bahay nang walang anumang abiso. Kakaiba. Pero, wala pa rin akong iniisip. Hanggang isang araw, nakarinig ako ng katok sa pinto. Isang mahina at matatag na katok. Isang tunog na kilalang kilala ko. At nang buksan ko ang pinto, nandoon sila. The Walters. Noong una ko silang nakilala, hindi ko masyadong inisip yon. Sila ang perpektong pamilya. Isang ama, isang ina at 2 anak. Nakadamit sila na parang kalalabas lang sa isang klasikong pelikula. Lahat ay maliwanag at nakangiti. Ang kanilang mga kaaya-ayang ngiti, malumanay na salita, at magalang na mga galaw ay nagpapagaan sa akin. Ang pamilyang Walters ay nakatayo sa pintuan. Ang kanilang mga ngiti ay nakakatakot na perpekto. Iniabot ng ama ang kanyang kamay upang makipagkamay. Ang ina at 2 anak ay tumabi sa kanya, lahat ay perpekto. Kami ang pamilyang Walters, nakangiting sabi ng ama. Gusto naming arkilahin ang cellar na iyong inanunsyo.
Ang mukha ng pangunahing tauhan ay lumilipat sa mukha ng ama, ina, at mga anak, lahat ay nakangiti, ngunit may mali. Noong una, akala ko isa lang itong normal na pamilya tulad ng iba. Mukhang nasa kanila na ang lahat, pero bakit ganoon kadilim na basement ang pinili nila? Isang tanong ang paulit-ulit na gumugulo sa isip ko. Pumasok ang pamilya Walters sa loob ng bahay, mahinang naglakad, parang pamilyar sila sa bahay. Naglakad sila papasok na parang nandoon na sila. Walang tunog ni isang tanong. Pumasok lang sila, tumingin-tingin sa paligid, at nagsimulang tingnan ang espasyo, sinusukat ang bawat sulok. Walang awkwardness. Napaka-perpekto ng lahat. Ngunit hindi ako naglakas loob na magtanong. Pumayag silang umupa kaagad nang walang anumang karagdagang negosasyon. Masaya silang pumirma sa kontrata, nagbayad kaagad, at humiling pa ng ilang karagdagang serbisyo. Wala na silang kailangan kundi ang manirahan sa bahay na ito. At pagkatapos nilang lumipat, nagsimula ang kakaiba. Pero hindi ko masyadong inisip iyon. Pamilya sila at maayos sila. Hanggang sa nagsimulang magbago ang mga bagay. Binalot ng hangin ng hapon ng Oktubre ang bahay. Ang mga dilaw na dahon ay kumakaluskos sa bakuran. Ang malamig na hangin ng taglagas ay umihip sa bintana. Ang kamera ay bumababa sa driveway, huminto sa harap ng pintuan kung saan naghihintay ang pamilya Walters. Ang madilim na liwanag ng hapon ay lumilikha ng isang nakakatakot na kapaligiran, parehong pamilyar at kalagim-lagim. Sa araw na iyon, taglagas, sumilay sa pinto ang madilim na liwanag ng gabi, na lalong nagpatahimik sa bahay. Isang ordinaryong hapon iyon. Hanggang sa nakarinig ako ng katok sa pinto. Sa harap ko ay isang pamilya. Nakatayo sila doon, imposibleng perpekto. Isang ama, isang ina, at dalawang anak. Nakadamit sila na parang kalalabas lang sa isang black and white na pelikula noong 50. Ang kanilang mga damit ay hindi lamang formal, kundi pati na rin masyadong formal. Nakatayo sa pintuan ang pamilya Walters. Ang ama ay nakasuot ng puting kamiseta, pulang kurbata, at klasikong itim na jacket. Ang ina ay nakasuot ng brown cotton dress, ang kanyang buhok ay nakatali sa likod ng isang maliit na buso. Tahimik na nakatayo ang dalawang bata, nakasuot ng matching blue shirts. Inosente ang mukha pero malamig ang mga mata. Itong pamilya, para silang lumang painting. Napaka-perpekto ng lahat ng tungkol sa kanila na hindi ko maiwasang maramdaman may mali. Pero naisip ko, ang kakaiba lang siguro ng isang pamilyang naghahanap ng pansamantalang tirahan. Kami ang pamilyang Walters, sabi ng ama na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Gusto naming rentahan ang basement na inanunsyo mo. Simple lang ang mga pagpapakilala nila, pero may kakaiba sa likod ng bawat pangungusap. Lahat ng tungkol sa kanila, kahit magalang at madaling lapitan, ay nagparamdam sa akin hindi komportable. Hindi dahil may masama sa kanila, ngunit dahil sa hitsura nila, sa paraan ng pagtingin nila sa akin, sa paraan ng kanilang pagsasalita. Lumakad ang pamilya Walters sa sala, tinitignan ang lahat ng may matulungin, hindi natitinag na mga mata. Nakapan ang kamera sa kanilang mga mata, lahat sila ay nakangiti, ngunit may kung anong malamig sa kanilang mga tingin. Gustong-gusto namin ang bahay na ito, sabi ng ina, ang kanyang boses ay parang tubig. Salamat sa pagpapaupa sa amin ng basement.
Sa paraan ng pagsasalita nila, parang pamilyar sila sa bahay na ito, na para bang matagal na silang nandito, kahit na una ko lang silang nakilala. Ang pangunahing tauhan ay nagsisimulang makaramdam ng pagkabalisa. Noon, naisip ko baka masyado akong naghihinala. Normal na pamilya lang sila. Pero parang multo, nagtagal ang pagiging kakaiba nila sa espasyong ito. At pagkatapos may napansin akong kakaiba. Pinili nila ang basement. Ang pamilya Walters ay nagsimulang bumaba sa hagdan patungo sa basement. Ang tuloy-tuloy na tunog ng mga yapak ay umalingaw-ngaw sa tahimik na espasyo. Ang dahilan kung bakit hindi ako mapalagay ay dahil ang basement na ito ay hindi ang pagpili ng isang mayamang pamilya. Wala itong mga bintana, walang natural na liwanag, ang espasyo ay masikip at mamasa-masa. Ito ay isang madilim na silid na may tanging ingay ng hangin na humahampas sa mga bitak sa mga dingding. Ang basement na ito ay hindi kahit na isang perpektong lugar na tirahan para sa sinuman, lalo pa ang isang perpektong pamilya na tulad nila. Sinimulang suriin ng pamilya Walters ang bawat sulok ng silid. Gumamit sila ng tape measure para sukatin ang bawat metro kwadrado ng cellar. Hindi sila gaanong nag-uusap, paminsan-minsan lang silang nagpapalitan ng mahinang tamo. Kakaiba, hindi sila nag-abala sa mga normal na bagay na isa sa alang-alang ng isang pamilya kapag umuupa ng isang lugar. Hindi sila nagtanong tungkol sa kuryente o sa pagtutubero, hindi sila nagtanong tungkol sa mga amenities. Sinukat lang nila ang espasyo, na parang napagpasyahan na nila na ito ang kailangan nilang manirahan. Pinagmamasdan sila ng pangunahing tauhan mula sa tuktok ng hagdan, nakaramdam ng pagkabalisa. At pagkatapos, habang sinusundan ko sila pabalik sa hagdan, nakita ko ang kanilang ina, si Leah, na nakatingin sa akin na may kakaibang hitsura. Nakatayo siya doon, ang ngiti pa rin sa kanyang mukha, ngunit may kung ano sa kanyang mga mata na nagpalamig sa akin. Sinabi niya ang isang simpleng pangungusap, "Salamat sa pagpaparenta sa amin." Ngunit hindi iyon isang normal na pasasalamat. It was more like an affirmation, na para bang walang pagpipilian, ngunit para bang walang pagpipilian. Tahimik na espasyo tumingin sa hagdan ang pangunahing tauhan, pakiramdam na may nakatingin sa kanya. At ganoon na lang lumipat sila. Pero hindi ko pa rin maalis ang kakaibang pakiramdam sa kanila. Hindi dahil sa pagkakaiba-iba nila sa pisikal o sa mga kwentong ikinuwento nila. Dahil sa paraan ng pamumuhay nila, sa paraan ng pagtingin nila sa bahay na ito, sa pakikitungo nila sa akin. May something off, an unsettling feeling na hindi ko maipaliwanag. At doon ko napagtanto, ang naramdaman ko ay hindi walang batayan na hinala. Nagiging totoo ito. At nagsimula akong matakot na nag-imbita ako ng isang bangungot sa aking tahanan. Naging malamig ang bahay nang walang maingay na tunog ng pamilya Walters. Umihip ang malamig na hangin sa mga siwang ng pinto na nagdulot ng kakaibang tunog. Ang kamera ay dumaan sa mga nakatabong sulok ng bahay, kung saan bumabagsak ang dilim, ang mga kakaibang maliliit na detalye ay nagsimulang lumabas sa katahimikan. Sa paglipas ng mga araw, hindi ko pa rin maintindihan ang pamilyang Walters. Nakatira sila sa basement, hindi lumalabas, hindi nag-ingay.
Parang nabubuhay sila sa isang buhay na ganap na hiwalay sa mundong ito. At ako, naramdaman kong may mali. Imahe ng isang bahay kung saan ang madilim na ilaw ay nagsasala sa mga bintana. Ang mga dingding ay natatakpan ng alikabok, ang silid ay tahimik na parang walang nakatira doon. Isang hapon, napagpasyahan kong hindi ko nahahayaang bulagin pa ako ng aking mga alalahanin. Kailangan kong alamin kung paano sila namuhay. Lalo na sa basement kung saan sila nagpasya na manirahan. Hindi ko pa talaga tiningnan mabuti, ngunit ang alam ko lang may isang bagay doon na hindi ako komportable. At ako nagpasya na bumaba. Umalingaw ang bawat yabag sa katahimikan ng bahay. Sa pagpasok ng bida, ang liwanag mula sa madilim na ilaw ng gabi ay nag-ilaw sa isang malaking espasyo, ngunit may kakaibang nagpaparamdam sa kanya na wala sa lugar. Ang unang pakiramdam noong pumasok ako ay isang nakakatakot na katahimikan. Ang espasyo ay hindi katulad ng naisip kong tirahan ng isang pamilya. Ang lahat ay masyadong tahimik, masyadong malamig, na parang ang bahay ay matagal nang namatay, na may mga walang buhay na bagay na natitira. May mga simpleng kama, pero mukhang para silang ginawa para sa ibang layunin. Ang mga upuan ay wala sa lugar, mga bagay na hindi kailanman mapalagay sa isang normal na tahanan. At pagkatapos may nakakatakot na pakiramdam tungkol sa lahat ng ito. Hindi ko maipaliwanag ito, ngunit pakiramdam ko ay nakatingin sila sa akin. Pinagmamasdan nila ako. Ang madilim na ilaw ay suminag sa lumang orasan. Ang tunog ng mga kamay ng orasan na dumadagundong sa bawat segundo ay nakadagdag sa pakiramdam ng claustrophobia. Ang kamera ay nakapan sa madilim na mga figura sa malayo. Ang mga mukha ay hindi maliwanag. Pero hindi ako makaalis. Parang tinatawag ako ng lahat para tumingin ng mas malalim. At pagkatapos, nakita ko sila ang mga Walters. Nakatayo sila doon, tahimik. Silang apat, walang sinasabi, nakatayo lang doon na nakatingin sa akin. Malamig, walang laman na mga mata, parang hindi nila kilala kung sino ako. Nakatayo lang sila doon, sa kadiliman, hindi kumikibo, hindi nagsasalita, basta tahimik. Ang pamilyang Walters, hindi nagbabago ang kanilang mga mukha, ngunit ang tingin sa kanilang mga mata na para bang kinokontrol nila ang bawat galaw, na para bang hindi sila ordinaryong tao. Normally, they are very polite, very open. But today they stood still like statues, cold eyes, without any emotion. And I felt that silence was surrounding me. Walang paliwanag, walang paghingi ng tawad. Isang nakakatakot na katahimikan lang. At sa katahimikang iyon, nakarinig ako ng isang tunog, isang kakaiba. Isang malambot na tunog na parang mga kadena na humahatak sa lupa, dahan-dahang humihila. Isang bagay na hindi maipaliwanag, na parang umiral sa labas ng katotohanan. Kakaibang ingay na nagmumula sa kung saan ang madilim na ilaw ay sumasalamin sa mga silhouette ng pamilya Walters. At pagkatapos, sa pagbabalik ko sa kusina, nakita ko si Lee. Nakatayo siya doon, sa maputlang liwanag ng lampara sa kusina, nakatingin sa akin na may parehong ngiti. Pero may something mali. Gumalaw siya hindi natural. Parang puppet ang mga galaw niya. Medyo nanginginig ang mga kamay niya, parang nawalan ng kontrol. At ang mga mata niya nakatingin sa akin pero hindi.
ina ng pamilya Walters. Kuha mula sa punto de vista ng pangunahing karakter, ang dim lighting ay ginagawang mas kakaiba ang bawat galaw niya. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng matigas, hindi tulad ng isang normal na tao. Ang kanyang titig ay malamig at walang laman. Ang kanyang mga kamay ay nakapilipit na parang hindi tao. Nakatayo ako roon, hindi makapaniwala sa aking mga mata. Ngunit sinubukan ko pa ring magsabi ng isang bagay para mawala ang takot na nararamdaman. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko. Ngunit alam ko ang isang bagay na sigurado ang pamilyang Walters ay hindi kung ano ang hitsura nila. Hindi sila tao. Unti-unting dumidilim ang eksena at humihina ang background music na nag-iwan ng nakamamatay na tensyon sa hangin. Ang kakaibang pakiramdam na ito ay patuloy na lumalaki sa loob ko at hindi ko maipaliwanag ito. Ang alam ko lang lahat ng nakita ko ay hindi totoo. Ngunit hindi ako makaalis. Nahuli ako sa isang bangungot kung saan hindi ako magising. Ang madilim na liwanag mula sa mahinang table lamp ay sumikat sa mga bagay sa bahay. Ang espasyo ay naging tahimik, ngunit puno rin ng hinala. Ang kamera ay dumaan sa walang laman na bahay, kung saan umaalingaw ang bawat hakbang ng bida sa nakakatakot na katahimikan. May naghihintay sa kanya sa likod ng madilim na kurtina ng bahay na ito. Nitong mga nakaraang araw, hindi ko napigilan ang pakiramdam ng pagkabalisa na namumuo sa loob ko. Ang pamilyang Walters, namuhay pa rin sila na para bang bahagi sila ng bahay na ito. Ngunit alam kong hindi ako mabubuhay sa ulap magpakailanman. Kailangan kong malaman ang tungkol sa kanila. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Noong araw na yon, nang wala sila sa bahay, nagpasya akong gawin ang matagal ko nang iniisip na gawin, hinanap ko ang basement. Kailangan kong makahanap ng isang bagay na makapagpapaliwanag sa lahat ng kakaibang bagay na ito. Ang basement, isang madilim na espasyo, kung saan nakatira ang pamilya Walters. Nakakita ako ng mga kakaibang kahon, walang mga label, walang indikasyon kung ano ang mga yon. Ngunit ang mga kahon na ito tila may itinatago sila, isang bagay na hindi ko maisip. Biglang gumalaw ang isa sa mga kahon. Hindi ito bumunggo o bugso ng hangin. Hindi gumalaw ito, parang may gumagalaw sa loob. Kakaiba ang ingay, parang may humihinga o may gustong lumabas. Balot sa akin ang pagkalito at takot. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Pero hindi ko mapigilan. Kailangan kong malaman, kailangan kong maunawaan kung ano ang nakatago sa mga kahon na ito. Bumalik ang pamilya Walters. Bumukas ang pinto, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga yabag sa tahimik na bahay. At pagbalik nila, nakatayo lang ako doon, tahimik. Pumasok sila nang hindi nagpakita ng anumang pagtataka sa presensya ko sa cellar. Hindi sila nagtanong, hindi naghinala, parang alam na nila ang lahat. And then, I realized something was very wrong. Yung mga mata, yung mga galaw, parang kinokontrol lahat. Pre-planned lahat. Lahat simula nung nakita ko sila hindi basta-basta. Hindi sila normal na tao.
Bumalik ang pangunahing tauhan upang tingnan ang pamilya Walters. Lalong naging malabo ang kanyang damdamin, na para bang ang tanging nakita niya ay isang panaginip na hindi niya magising. At pagkatapos, nagkaroon ng pinakanakakatakot na sandali ng aking buhay. Isang araw, napagpasyahan kong hindi na ako mabubuhay sa kawalan ng katiyakan. Binuksan ko ang mga kahon na yon, ang mga kahon na itinago ng pamilya Walters. At pagkatapos ay nakita ko isang nilalang. Ito ay hindi ordinaryong hayop. Isang itim na aso na may isang mata na nakatitig sa akin. Ang kanyang katawan ay itim na itim, ang kanyang balat ay masikip, na para bang siniksik sa isang balat na hindi pag-aari. Ito ay tumingin sa akin ng isang blangko, walang laman na tingin. Ang pakiramdam na ito ay hindi tao. Hindi ko may paliwanag ito. Ngunit alam kong isang bagay ang sigurado ang pamilyang Walters, ay hindi kung ano ang hitsura nila. Ang pamilya Walters ay nakatayo sa mga anino, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa pangunahing tauhan. Naging itim ang eksena, naiwan lamang ang paghinga ng pangunahing tauhan, puno ng takot. Iyon ang sandali. Alam kong wala nang babalikan. Nagsisimula nang lumabas ang katotohanan tungkol sa pamilya Walters. Hindi sila tao. Mga alien sila, mga bagay mula sa ibang mundo, na gumagawa ng mga suit para magkaila ang kanilang mga sarili. At ako, masyado nang malayo ang narating ko para bumalik. Ang nasaksihan ko ay isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Ito ang katotohanan ng isang pamilyang inimbitahan ko sa aking tahanan. Umihip ng malakas ang hangin sa mga sirang bintana. Ang liwanag mula sa lumang lampara ay nagbigay ng kakaibang mahabang anino sa dingding. Napuno ng katahimikan at tensyon ang bahay. Dahan-dahan gumagalaw ang kamera sa madilim na pasilyo, at mula roon, tuloy-tuloy na umaalingaw ang mga yabag ng pangunahing tauhan, na nagiging bumibigat ang bawat hakbang. May isang sandali na napagtanto kong hindi na ako makakatakas. Lahat ng natuklasan ko, lahat ng naramdaman ko humantong sa isang hindi maiiwasang konklusyon. Ang pamilyang Walters ay hindi normal na tao. Hindi sila tao. Panahon na para harapin ko ang katotohanan. Hindi lang sila nandito para mabuhay. Dumating sila para sa ibang dahilan. At ako ang pinaka-target sa plano nila. Madilim na liwanag na sumisikat sa bintana, ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa harap ng pinto. Hawak ang susi sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa, ngunit din ng determinasyon. Nakalabas ang kamera sa bintana, kung saan nakatayo ang pamilya Walters. Ang malamig nilang mga mata ay nakatingin sa bahay. Pagkatapos ng lahat ng nakita ko, naintindihan ko. Hindi sila tao. Sila ay ibang mga nilalang, mga bagay mula sa isang mundo na hindi maipaliwanag. At sinusubukan nilang gawin akong bahagi ng kanilang suite. Ayaw nila akong patayin, hindi man lang kaagad. Gusto nila ako. Gusto nilang gawin akong bahagi nila. At wala akong choice kundi harapin sila. Ang mga anino ng pamilya Walters ay nagsimulang gumalaw sa paligid ng bahay. Ang mga bintana ay natatakpan, ang ilaw mula sa labas ay namatay. Nagsimulang magsara ang mga pinto, at alam kong napalibutan ako. Hindi lang sila dumating para mabuhay. Dumating sila para palitan ako. At ngayon,
Wala akong choice kundi magpasya sa buhay o kamatayan. Takasan ko ba sila o ako ba ay papalitan, maging isang peking nilalang na hindi na ako? Nakatayo ang pamilya Walters na nakaharap sa pangunahing tauhan, malamig ang mga mata na parang naghihintay ng sagot. Ang kamera ay tumatawid sa bawat mukha, ang malamig na paggalaw ay tila kinokontrol mula sa ibang lugar. Maaari tayong makipag-deal, ang sabi ng ama, si Anders, na mahina ngunit hindi mainit ang boses. Magiging isa ka sa amin. Poprotektahan ka namin. Hindi mo na kailangang mag-alala pa. Ang kanyang mga salita ay tulad ng pangakit. Ngunit alam kong malinaw, hindi ito proteksyon. Ito ay control. Maaari akong maging bahagi nila, ngunit mawawala sa akin ang lahat ng natitira sa aking sarili. Ang pamilyang Walters ay lumipat patungo sa pangunahing tauhan, dahan-dahan, tiyak, na parang alam na nila ang lahat ng mangyayari. Walang paraan. Walang ibang pagpipilian. Nakatayo ako doon, sa pagitan ng dalawang landas, tanggapin ang kakila-kilabot na katotohanan ito, o labanan ito hanggang sa wakas. Akala nila madali akong mapasuko. Pero hindi ako madaling sumuko. Hindi ko hahayaang kontrolin nila ako. Hindi ko hahayaang gawin nila akong isang puppet, isang peking nilalang na hindi na ako. At pagkatapos ng akala ko ay makakatakas ako sa kanilang kontrol, napagtanto ko na mali ako. Ang tanawing ito ay isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hindi tao. Hindi anumang nilalang na nakilala ko. Sila ay mga anomalya, mga halimaw na naninirahan sa katawan ng tao. Hindi na ako makapag-isip. Ang alam ko lang kailangan kong umalis dito. Kailangan kong umalis, kailangan kong tumakas sa pamilya Walters. Pero pwede ba? At pagkatapos, nagsimulang lumitaw ang mga tanong. Saan sila nanggaling? Ilang suit ang mayroon sila? At ako magiging isa ba ako sa kanila? O tatakasan ko ba ang bangungot na ito? Tanging mga kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw sa dilim. Ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang.